Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa. At ito nga po, ang isa sa mainit ay yung pa rin ating USEC Attorney Claire Castro ng PCO at Palace Press Officer. Okay, kasi po kasama pa rin po ito sa kanyang Meet the Press, no? Yung mga katanungan ng Malacanang Press Corps, may natanong po doon tungkol dito sa sinabi ng kupal at tanga, no? Malamang nakatira to sa apartment B, ang pugad ng mga tanga at bobong mga didishit o Dutertes, no? Kasi may sinabi tong mayor ng Davao City tungkol po sa Pangulo na naman. Isang kritisismo na walang facts, kulang sa ebidensya. So ngayon, nagbigay po dyan ng sagot ang ating butihing PCO USEC Attorney Claire Castro. At ganun din po, no, si Representative Paulo Ortega ng 1st District ng La Union, mukhang pinasaringan na naman ang mga piatos. Mukhang ang inyong VP Sara Pusit Duterte ay pinalamon ang mga buwayang pamilya Piatos. O, ayan po, no? So, dami palang variants ng Piatos, mga kababayan. Mamaya mababanggit ni Representative Paulo Ortega. Bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all. So mga kababayan, ito pong kupal at tamad at tanga at chismosong mayor ng Davao City ay nagpapakalat na naman, nagtatanim na naman ng naratiba sa kaisipan ng mga mamamayang Pilipino. Diyan po magaling ang mga Duterte, no? They will plant an evidence. They will plant a narrative, mag-iimplanta ng mga false narrative sa kaisipan ng mamamayang Pilipino. Diyan po sila magaling, no? Tulad nung sinabi ng tatay niya, I planted evidences, no? So therefore, doon pa lang yung mga tanga at mga walang otak, mga bobo na mga didisit maniniwala sa mga ungas ng mga Duterte, no? Ito po kasi yung sinasabi nitong si Baste Duterte tungkol po dito, no, sa mga krimen, no, sa peace and order. Ano sabi niya? Global Daily Mirror. Hindi talaga istrikto yung presidente natin pagdating sa peace and order. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially, sabi niya, crimes, sa mga krimen daw. Nako, yan na naman tayo, mga mga kababayan, no? Ay, nako. Nagbabasa ba kaya ito ng balita, mga kababayan? Nagbabasa kaya ito ng report ng otoridad, lalo na sa Philippine National Police? No? Grabe naman, Ito talagang mga magkakapatid na Duterte, ang alam lang ibalita nito ay kasinungalingan, no? Grabe, Hindi niya, wala yatang alam itong mga kababayan. O tignan nyo, dito po sa Philippine News Agency, napakadali namang i-Google. Tinanong ko lang po ang Google. Actually, naibalita na ito nung nakaraang buwan. Sabihin mo lang dyan, Philippine National Police latest crime rate 2025. Ayan po, maglalabas si Google ng mga balita. Ano ito? Tignan ninyo. Sabi sa Philippine News Agency, Baste Duterte. Yung sinasabi mong hindi istrikto ang presidenteng ito pagdating sa peace and order and a lot of crazy things happening in this country right now, especially crimes. Ito, ano sinasabi mong hindi istrikto? Kailangan bang maging istrikto para magtrabaho lahat? Hindi ba kinakailangan sundin ang rule of law? Di ba? Wag mong itulad yung Presidente Marcos sa tatay mo na puro bunganga lang.
Puro kwento, ha? Mamaya maboboljak ka ni Yusek Attorney Claire Castro. Anong sabi ng Philippine News Agency? Pakitaan natin to ng ebidensya, isampal natin kasi tamad magsaliksik, tamad magbasa. Oh. Overall crime rate. He's talking about crimes, di ba? Especially crimes, sabi niya. Down by 26.76 from January to mid-February, sabi ng Philippine National Police. Mismong galing itong statement na ito sa PMP chief, si General Romel Marbil. The country's overall crime rate declined by 26.76% in the first 6 weeks of the year. Oh, sige nga, babasahin mo lang naman, hindi mo pa kayang gawin. Igo-google mo lang, di mo pa kayang gawin. Ito yung tinatawag nyo, itong si Basti Duterte na paghahalatang tamad talaga. Dahil lang sa last name na Duterte, kaya siguro naging mayor itong kupal na ito. Oh, hindi pa istrikto ang Pangulo niyan. Paano pag naging istrikto ang Pangulo? Ha? Eh baka lalong wala na. Baka 1% na lang ang crime. Di ba? Eh mas maganda pa, maging stricto nga't ibagsak ang martial law, unahin kayong damputin eh. Kayong mga masyadong mga spoiled na anak ng Duterteng digong. Ha? Anak ka ng nanay mong German, walang iya. No? Kaya magkakaroon tayo ng ganito because lenient talaga yung ano, wala ka man marinig talaga ang presidente threatening criminals, wala talaga. Ay hindi mo maririnig yan sa Pangulo. Pangulo is respecting the human rights of every Filipino. May respeto, may paggalang, may pagkilala sa human rights. Sumusunod sa rule of law. He is governing based on the law. Hindi tulad yung mga Duterte, tamang-tapangan lang kayo. No? Ang gusto nyo lagi patay-patay. Ha? Lagi patay. Lagi gamit baril. Di ba ganon? Oh. Wag mong itulad ang Pangulong Marcos sa tatay mo. Kung ang tatay mo ay brusko at kriminal at mandarambong at mambubudol, hindi ganun ang Pangulong Marcos. No? Walang parehong tao ang mamuno. Baka kayo magkakasing ugali. Ano? Mga mandarambong. Mga criminal minds. Di ba? Mga kababayan, yan kayo eh. Mga criminal minds, no? Hindi pa stricto yan. Hindi nagtitreat. Pero down ang overall crime rate ng bansa on the first 6 weeks of the year 2025. Oh, simple lang. Google, tapos basahin mo. Eh kaso, siguro nabasa nila pero hindi nila pinaniniwalaan kasi it will hurt. Kaya inararatiba na lang. Oh, ngayon, anong sagot sa kanya ni Yusek Attorney Claire Castro? Saan niya ba nakuha ang mga data? Kung matitenga ko. Nakita nyo? Saan niya nakuha yung data? Wala! Baka yung data niya sa puwet niya. Oo. O di kaya sa walang laman niyang utak. Airhead eh. Airhead na, criminal mind pa. O, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang kasalukuyang administrasyon. Bago magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umano'y leniency ng Pangulo, tignan niya muna at aralin mabuti. Makipag-usap sa mga abogado para malaman ang totoong records. Mas mataas ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Ayun! Naboljak! Nasupalpal, no? Yung gustong manampal ng general hanggang ngayon, hindi niya masampal si General Torre. Oh, ganun lang eh. O, di ba? O, ayan, o. Diyan na lang kay Yusek Castro. Yan ang panampal sa inyong mga bukeking, mga Duterteng, mga hayop, no? O, di ba? Bago magbintang, ano sabi niya? Bago magparatang, magbasa ka muna. Magtanong ka muna. Magsaliksik ka muna para hindi ka nasasampal ng katotohanan. Yan, sinampal ka na ng katotohanan, Basti Duterte. Hindi ka kagalang-galang.
Walang kagalang-galang dito sa mga Duterte na ito. Fake news. Yung kupal na mayor ng Davao, so ano makukuha nyo sa mga Duterte? Di fake news. Talagang dapat nga kayo doon sa apartment B. Ang pugad ng mga tanga at bobo. O, di ba? O na, mga kababayan, eto pa. Ha? Eto. Alis naman tayo dyan. O, alam nyo na. Fake news. Mapagbintang. Magaling magparatang. Ang gusto lagi, mag-threat. Hindi po ganon. No? Kung hindi lang siguro itong mga mayor ng Davao City, baka yan, pinakulong na yan. Dahil threatening. Magti-threat ka. Di pa ba-blatter ka? Diba? Papahuli ka, imbestigahan ka. Ba't ka nagti-threat? O, wag niyong gayahin yun, ha? Masama yun. Gayahin natin ang Pangulo. Ang Pangulong Marcos, very calm. Cool ang demeanor. Nagagalit man, pero he's staying on the boundary. No? Kasi pag alam niya nang i-cross niya yung boundary, matakot na tayo. Marcos yata yan. Di ba? Pangulong Marcos, sige na, gawin mo na. Declare it. Ako, payag ako. No? Para naman lalong maasar, pati yung mga dilaw. Oo, di ba? O, labas tayo dyan. Punta tayo dito sa Pamilya Piatos. Ha? Eto, wala tayong pinatutungkulan dito, ha? Pasensya naman ang masasagasaan dito kasi binanggit po ito ni 1st District Representative ng La Union, si Representative Paulo Ortega. Diyan po sa quote card ng Impact Leadership, sabi niya, grabe naman ang special treatment sa Pamilya Piatos. May Mary Grace Piatos, may Pia Piatos Lim, meron Renan Piatos. Ano bang meron sa kanila at parang qualified silang lahat makatanggap ng confidential funds? Baka naman tong si Mary Grace Piatos, alam nyo na, yung inyong pusit na vice presidente. Sino si Pia Piatos? Baka yung, niya, alter ego niya. Sino si Renan Piatos? Di yung puwet niya, Rena Antibay, mga kababayan. Hoy, Pamilya Piatos! Ha? Pinakain kayo ng pera ni Pusit? Wow! Kaano-ano nyo si Pusit, ha? Sana hindi naman nila pinambili ng isang warehouse ng chichirya ang pondong ito. Pero ang mas nakakabahala, hindi natin alam kung saan talaga ito napunta. Ayun nga lang. Ang hirap hanapin yan, mga kababayan. No? Kasi sabi ni PSA, si Philippine Statistics Authority, wala daw Mary Grace Piatos. Wala sa record. Walang live birth certificate, walang death certificate, walang baptismal certificate. At kung ano-anong certificate, wala Wala rin Kokoy Villamen. Sino tong si Pia Piatos? Siyempre, si Pia Pinapiatos. At sino-sino pa, di ba? Sara Duterte. Kaya tingnan nyo si Sara Duterte. Bumundat. Oo, bumundat. Nung nawala na yung kompi niya, namayat. Gugurgurin na daw siya kasi wala na siyang pangkain sa mga piatos. Baka yung mga piatos, yun yung mga pangalan ng buhaya doon sa Davao City. Di ba? Antibay ni Paulo Ortega talaga. Saludo ako sa iyo, sir. Pero talaga, antindi. Siguro favorite snack niya ni Pusit, no? Yan ang kanyang comfort food. Oh, pag stress na stress siya, can you buy me a piatos, the barbecue flavor? Ano po 'yon? Mary Grace Piatos, I want the barbecue piatos. Piyat-piyat, no? Piyat-piyat ka na ba? Ano ba ibig sabihin ng piyat-piyat? Piyatos piyatos. Baka naman payatos, uy, pinapatos. Ano ba, pinapatos o pinapatungan? Ano ba talaga? Ha? Sara Duterte. Yan ang mahirap mong ipagtanggol. Paano mo palalabasing totoong tao si Mary Grace Piatos kung unang-una walang verified na record sa PSA? Ako, hinala ako, mga kababayan, yung Piatos na yan, siya rin yan. Oo. Meron lang siyang binigyan, 10%. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.